Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang nakakapanabik na mga eksena sa pinaka-latest chapter ng Elbaf arc ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong videong to at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Pagkatapos nga fam ng pinakawalang napakalakas na combined finishing attack ni na Roger at Garp, ay makikita na natin ngayon si Rox na nakahandusay sa lupa at iniisip kung totoo nga bang nagtagumpay ang dalawa na mapalaya siya mula sa kapangyarihan ni Im-sama. Base naman sa anyo ni Rox sa eksenang to fam, ay mukhang bumalik na siya sa kanyang normal na itsura, kaya makukumpirma natin na wala na talaga siya sa ilalim ng impluensya ni Im-sama at tuluyan ng nakalaya mula sa epekto ng Domi Reversi na kumokontrol sa kanya. Nakakamangha namang makita sa sumunod na panel fam na si Rox na lang palang natitirang may malay sa kanilang tatlo at sa kabila nga ng nangyari na siyang mag-isang tumanggap ng malakas na combined attack, ay sina Roger at Garp pa talaga ang naunang ma-knockout dahil sa labis na pagkapagod na resulta ng pagbuhos nila ng lahat ng kanilang tinataglay na Advanced Conqueror's Haki. At dahil nga fam, bumalik na ulit ngayon sa normal si Rox, ay iniisip niya kung may posibilidad kayang makaalis pa siya ng buhay sa God Valley. Habang iniisip naman niya ni Rox ay bigla niyang naaninag ang anino ng tatlong individual na papalapit na ngayon sa kanyang kinahihigaan. Hindi naman nagtagal fa, may kagad na ring napagtanto ni Rox kung sino talaga ang tatlong individual na ito. Walang iba kundi ang mga miyembro ng Holy Knights na nauna na niyang nilampaso, sina Saint Garling, Saint Summers at Saint Maffy. Habang papalapit na nga ang tatlong Holy Knights kay Rox ay nasabi na lang niya sa kanyang isipan na mukhang hindi na raw pala talaga siya makakaalis ng buhay sa isla. Sa kabila naman ng kanyang nalalapit na katapusan ay nanatili pa rin kalmado si Rox at hiniling na sana raw ay makatakas pa sina Roger at Garp dahil mawawala ng kabuluhan ng lahat kung kasama niya silang mamamatay ngayon sa God Valley. Pagkatapos namang makalapit ng tatlong Holy Knights ay makikita natin ngayon si Saint Garling na mabilis na binunot ang kanyang espada at tinutok ito sa ibabaw ng katawan ni Rox. Habang nangyayari naman yan fam ay maririnig natin si Rox na binubulay-bulay sa kanyang isipan na may gusto pa raw sana siyang sabihin kina Roger at Garp. Sinabi dito ni Rox na masaya raw siya na nagtagumpay silang dalawa sa pagpigil sa kanyang pagwawala sa God Valley. At dahil nga raw dito ay labis-labis ang kanyang pagpapasalamat. Pagkasabi niya ni Rox ay doon na saktong tinarak ni Saint Garling ang kanyang espada na siya namang nagsisilbing hudyat ng pagtatapos ng kwento ng isa sa pinakamaalamat na karakter sa kasaysayan ng One Piece. Sa sumunod na panel naman fa, may makikita natin ang dalawang individual na tila ba may buhat-buhat na tig-isang katawan sa kanilang mga balikat at mabilis na tumatakbo papalayo sa grupo ng mga Holy Knights na nasa gitna ng isla. Dito ay tinanong ng isa sa mga buhat-buhat na individual kung nasa na raw ba si Rox at kung kumusta na ba ang kalagayan nito. Makikita naman natin sa sumunod na panel na ang dalawang individual pala na tumatakbo ay walang iba kundi sina Rayleigh at Gaban at ang mga buhat-buhat nila ay sina Roger at Garp na nagawa pala nilang maitakas mula sa kamay ng mga Holy Knights. Dito fa, may malalaman natin na si Garp pala ang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Rox. Nagtaka naman si Gaban kung bakit may naalala pa ni Garp ang kalagayan ni Rox gayong kalaban niya raw ito. Binalik naman ni Garp ang tanong na to at sinabing kahit naman raw siya mismo ay kalaban rin ni Gaban pero bakit niligtas pa rin siya ng mga to. Sunod namang nagsalita si Roger at tinanong kay Rayleigh kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Rox. Seryoso namang sumagot si Rayleigh at sinabing sa kasamang palad ay tinuluyan na ng mga Holy Knights si Rox.
Sa una fam, may mapapaisip talaga tayo kung bakit kaya hindi kinumpronta ni Narili at Gaba ng tatlong Holy Knights. Gayong wala namang laban ng mga ito sa kanila. Subalit sa eksenang to ay makikita nga natin na ang prioridad ng dalawa yung may ligtas ang kanilang kapitan kasama na rin si Garp dahil nilalamon na ng karagatan ng buong isla ng God Valley. Sa kung ano man ngang dahilan fam, may mabilis na ngayong lumulubog ang isla sa ilalim ng dagat. At habang nagaganap to, ay maririnig naman natin ang pagkakagulo ng mga Marines na ngayon ay nagmamadaling paputukan ng kanyo ng barko ng Roger Pirates nang sa gayon ay mapigilan nila ang mga ito sa kanilang pagtakas. Dito ay sabay-sabay na pinaputukan ng mga battleship ng Marines ang barko ng Roger Pirates habang pinapakita rin naman ang mahimbing na pagkakatulog ni na Roger at Garp. Sinabi dito ng narrator ng kwento na ang mga pangyayaring ito sa God Valley ay hindi raw mababasa sa kahit anong aklat ng kasaysayan at katulad nga raw ng kurtina na tumatakip sa entablado pagkatapos ng isang palabas ay ganun rin naman ang isla ng God Valley na tinakluban ng tubig ng karagatan at nakubli sa likod ng makapal na hamog. Habang sinasabi yan ng narrator fam, ay pinakita rin sa atin ng iba pang mga prominenteng karakter na kabilang sa makasaysayang pangyayaring ito na binansagang The God Valley Incident. At ang mga ito ay ang ilan sa mga naging malalakas na miyembro ng crew ni Rox na sina Whitebeard at Big Mom. Nakalaunan ay siya rin namang hihirangin bilang mga kinatatakutan sa buong mundo ng mga Emperors of the Sea. Sa isa namang nakakamanghang double page ay makikita natin ang Oro Jackson na siyang barko ng Roger Pirates na sinusubukang takasan ng pulutong ng mga marine battleships na tumutugi sa kanila. Sa kalangitan naman sa ibabaw ng karagatan ay makikita natin ang pagkahati ng mga ulap na naiwang epekto ng legendary clash sa pagitan ng pinagsamang lakas ni na Roger at Garp laban sa demonized version ni Rox. Mula naman fam sa nahating kalangitan ay nagsimulang bumagsak ang hindi mabilang na sangasangang kidlat na bigla na lang umulan sa ibabaw ng malawak na karagatan. Pagkatapos niyan ay muli namang nagsalita ang narrator at sinabing sa pagtatapos raw ng maalamat na insidenteng to ay magsisimula naman ang kwento na gagawa ng mga panibagong marka sa kasaysayan. Habang sinasabi yan ng narrator fam ay magkakasunod namang pinakita ang ilang mga prominenteng individual na nagmula sa God Valley Incident na magkakaroon ng malaking bahagi sa kasalukuyang takbo ng kwento, katulad na lang ni Kaido, Dragon, Shanks, Kuma at Teach. Pagkatapos naman yan fam ay makikita na natin ang barko ng Roger Pirates na mukhang naging matagumpay sa kanilang pagtakas dahil ngayon ay mag-isa na lang itong naglalayag sa karagatan. Mula naman sa labas ng barko ay maririnig natin ang mga tinig ng crew na sabik at hindi na makapaghintay na buksan ng mga nakuha nilang kayamanan mula sa God Valley. Malalaman natin dito fam na nagdesisyon pala ang crew na hindi nila maaaring buksan ang anumang nakuha nilang treasure chest hanggat hindi pa nagigising ang kanilang kapitan. Sa tindi naman nga ng ingay ng crew ay mukhang nagising ng hindi sinasadya si Roger. Dito humingi ng tawad si Roger sa kanyang crew dahil pinaghintay niya ang mga to. Madali namang sumagot ang crew at sinabing ayos lang raw yun dahil excited na raw talaga silang makita ang mga nakuha nilang kayamanan. Kagad namang kinainis ni Roger ang naging sagot na to ng crew dahil tila ba ang mga kayamanan lang talaga ang inaalala ng mga ito at hindi ang kanyang kalagayan. Mapapansin naman natin sa sumunod na panel si Shaki na nakayakap kay Rayleigh, habang si Rayleigh naman ay nagsalita at inulat sa kanyang kapitan na matagumpay raw nilang na-rescue si Shaki. Sunod namang nagsalita ang iba pang Roger Pirates at sinabing hindi lang raw si Shaki ang kanilang nagawang mailigtas, kundi pati na rin ang napakaraming kayamanang ito na nagawa nilang maisakay sa kanilang barko. Panandalian namang naputol ang pagsasaya ng Roger Pirates nang bigla na lang silang makarinig ng isang kakaibang ingay. At hindi nga nagtagal fam at kagad na napunteriya ng crew kung saan ito nagmumula
At yun ay sa loob ng isa sa mga nakuha nilang treasure chest. Dahil dyan may nilapitan ni Roger ang nasabing treasure chest. At pagkatapos ay dahan-dahan itong binuksan. Dito na natin makikita ang tila ba hindi makapaniwalang reaksyon ng buong crew na ngayon ay napanganga na lang dahil hindi sila makapaniwala sa kung anumang misteryosong bagay ang kanilang natagpuan sa loob nito. At yun may walang iba kundi ang sanggol na si Shanks. Dito may hindi lubos maisip ni na Roger kung paano kaya napunta ang isang sanggol sa loob ng isang treasure chest na nagmula pa sa God Valley. Habang si Shanks naman ay tuwang-tuwa pa habang nakahiga sa napakaraming kayamanan. Pagkatapos naman yan may lumipat na ang chapter kung saan makikita natin ang pagkalat ng balita ng pagbagsak ng Roger Pirates. Sinabi dito ng narrator ng kwento na ang balitang ito raw ay dinoktor na ng world government at ang lahat ng detalye tungkol sa naganap na malaking insidente sa God Valley ay binura na nilang lahat at ang tanging tinira na lang nila yung pagiging bayani ni Vice Admiral Garp sa pangyayaring yun. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin ang magkakahalong reaksyon ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo tungkol sa kumalat na balitang to. Marami nga sa mga tao ang hindi makapaniwala na matatapos na sa wakas ang paghasik ng kaguluhan ng Rocks Pirates. Samantalang ang iba naman ay masayang pinagdiriwang ang pagkamatay ni Rocks, habang may ilan naman na sinisigaw ang pangalan ni Garp bilang pagbubunyi sa ginawa nitong kabayanihan. Pagkatapos yan may lumipat ng chapter sa main headquarters ng Marine sa Grand Line, kung saan kahit nga mula sa labas ay kagad na nating maririnig ang pagsigaw ni Garp. Dito may galit na galit si Garp kay Big News Morgans dahil sa pagpapakalat nito ng maling balita tungkol sa malaking kaguluhan na nangyari sa God Valley. At dahil nga dyan ay sinabi ni Garp na mananagot raw sa kanya si Morgans sa oras na makita niya ito. Sinubukan naman ni Sengoku na pakalmahin ang kanyang kaibigan at sinabing halata naman raw na binayaran lang ng world government ng malaking halaga si Morgans upang baguhin ang balita at ibahin ang mga totoong nangyari. Dagdag pa ni Sengoku, ang world government at ang Marines ay pawang napakalalaking mga organisasyon at kung isasama pa nga raw nila ang sandatahang lakas ng lahat ng mga bansang kabilang dito ay aabot sa bilyong-bilyong katao ang bilang ng lahat ng mga kasapi nito. Sa tinding araw ng kapangyarihan na tinataglay ng organisasyong tinatawag na world government ay wala nang magagawa pa si Sengoku kahit ano pa mang klaseng kabaliwan ang gustong gawin ng mga ito, kagaya na lang nga ng ginawa ng mga Celestial Dragon sa God Valley. Tila nagpanting naman ang tenga ni Garp sa sinabing ito ni Sengoku, kaya kagad niya itong inupakan. Hindi naman nagpatalo si Sengoku at gumanti rin ng pagsuntok kay Garp. Dito may galit na sinabi ni Garp na yun raw ang kinamumuhian niya tungkol kay Sengoku. At ito ay ang pagbubulag-bulagan nito sa mga masasamang ginagawa ng world government. Galit rin namang sumagot si Sengoku at sinabing ano raw ba kasi ang magagawa ng pagsigaw mula sa pinakailalim ng bangin kung nasa pinakatuktok naman ng isang bundok ang kanilang sinisigawan. Muli namang sumagot si Garp at sinabing kung dumating raw ang panahon na maging kagaya ni Sengoku ang mga namumuno sa world government, ay siya raw mismong tatapos sa buhay nito. Nakangiti namang sumagot si Sengoku at sinabing hindi raw mangyayari ang bagay na yon, lalo na't ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay kagaya ni Garp. Pagkasabi niya ni Sengoku ay tinanong naman niya si Garp kung ang ibig sabihin ba nito ay hindi siya magbibitiw sa kanyang tungkulin bilang Vice Admiral ng Marines. Tinawag namang tanga ni Garp si Sengoku at sinabing marami pa raw siyang kailangang protektahan sa pinakailalim ng bangin na binanggit ni Sengoku, kaya paano raw niya may iwan ng Marines. Pagkatapos naman yan may lumipat na ang chapter sa kaharian ng Elbaf, kung saan kagad nga nating maririnig ang napakalakas na pag-iyak ng batang si Prince Loki. Dito may makikita natin si Prince Loki sa underworld na inaalala ang mga pagkakataon na nakausap niya si Rox.
sa tuwing dumadayo ito sa Elbaf para bisitahin ang kanyang ama. Makikita naman natin si Rox sa alaalang ito na tinatanong si Prince Loki kung ilang beses niya raw ba kailangang sabihin na hindi niya kailangan ng isang batang paslit sa kanyang crew. Napakamot pa nga sa ulo si Rox habang iniisip kung ano raw bang kanyang gagawin dahil ang individual na kanyang gustong maging crew ay hindi siya pinapansin, samantalang ang isang uhuging bata naman ay hindi tumitigil sa pagbuntot sa kanya. Habang sinasariwa naman nga ni Prince Loki ang alaalang ito, ay wala siyang tigil sa paghagulgol at pag-iyak. May isang pagkakataon pa nga na sinabi ni Prince Loki na sa tingin niya raw ay si Rox talaga si Nika, ang Warrior of Liberation na siyang nakatadhanang bumasak sa buong mundo. Pagkasabi naman niya ni Prince Loki ay naging mabilis ang pagtanggi ni Rox dahil hindi niya raw nais na wasakin ang mundo. Bagkus ay pangarap niya nga raw itong pagharian. Dagdag pa ni Rox ay kung meron nga raw may kakayahan makawasak sa buong mundo, ay wala raw kaduda-duda na yun ay ang ama ni Prince Loki na si King Harald. Tito Fa, may kinwento ni Rox kay Prince Loki ang tungkol sa Galayla, isang grupo ng napakalalakas at napakamapaminsalang mga mandirigmang giants na kasalukuyan raw natutulog sa kung saan mang bahagi ng mundo. Sinabi ni Rox na ang may abilidad lang raw na makakontrol sa malahalimaw na grupong to ay walang iba kundi ang ama ni Prince Loki. Dagdag pa ni Rox ay kaya raw nitong pagsamasamahin at pasunurin ang lahat ng mga malalakas na mga kriminal sa buong mundo. Kaya kung magsasanib persa raw sila ni King Harald, ay siguradong wala nang sino man ang may kakayahang makapigil sa kanilang dalawa. Manghang-mangha naman si Prince Loki sa ikinwentong ito ni Rox. Subalit sa dulo nito ay tila ba bigla siyang napaisip. Kaya tinanong niya si Rox at sinabing kung gano'n naman raw pala, ay bakit hindi pa nakikipag-alyansa ang kanyang ama kay Rox? Sumagot naman si Rox at sinabing yun raw ay dahil sa pagmamahal. Pero gayon pa man ay hindi naman raw siya titigil sa pagpilit kay King Harald. Kahit 100 beses pa niya kailanganing bumalik sa Elbaf. Kahit pa nga raw lampas pa sa daang beses ay paulit-ulit pa rin siyang babalik para lang mapapayag si King Harald. Sa puntong ito na fam, nagtapos ang maikling flashback. At ngayon ay makikita na natin si Prince Loki na patuloy ang paghagulgol habang tangan-tangan sa kanyang dambuhalang palad ang isang maliit na pahayagan na naglalaman ng balita ng pagkamatay ng kanyang pinaka-iniidolong pirata na si Rox. Pagkatapos yan fam, ay lumipat naman ang chapter sa isang hindi pinangalanang kaharian kung saan napaulat ang biglaang pagwawala ng hari ng Elbaf na si King Harald. Sa kabila naman ng pag-aamok na ito ni King Harald ay wala raw nasaktan na mga sibilyan dahil ang inatake ni King Harald ay isang kapwa niya giant na nagtangkang magnakaw sa mga mamamayan ng nasabing kaharian. Napakabrutal nga raw ng ginawang pag-atake na ito ni King Harald, kaya makikita natin ang mga mamamayan na napatulala na lang habang pinapanood ang marahas na eksena. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin si King Harald na galit na tinatanong ang giant kung hindi pa rin ba nito naiintindihan kung anong sinusubukan niyang makamit para sa kanilang lahi. Sumagot naman ang giant at sinabing naiintindihan niya raw ang nais ni King Harald, kaya hindi na raw niya ulit gagalawin ang lahi ng mga tao. Sa kabila naman fam, ng sagot na yan ng giant, ay nagpatuloy pa rin si King Harald sa marahas na paggulpi niya dito. Sinabi ni King Harald ng mga katulad raw ng giant na ito ang dahilan kung bakit ang kanilang lahi ay labis na kinatatakutan sa buong mundo at kung bakit wala nang naniniwala sa kanyang sinusubukang magawa na pagnanais ng lahi ng giants na makamit ang kapayapaan at mapabilang sa mga bansang kasapi ng world government. At yan nga raw mismong dahilan kung bakit hindi niya natulungan si Rox, ang kanyang natatanging pinakamatalik na kaibigan. Habang lumuluhay, sinabi ni King Harald na sa kabilang araw ng mahigpit na pakiusap at paghingi ng tulong ni Rox sa kanya upang mailigtas ang kanyang pamilya, ay hindi niya raw siya napagbigyan.
dahil sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang pangarap na kapayapaan para sa Elbaf at sa lahi ng mga Giants. Ito raw ang dahilan kung bakit napabayaan niyang mamatay na lang ang kanyang matalik na kaibigan nang hindi man lang niya natulungan dahil nga sa kanyang pagnanais na wag mawala ang tiwala sa kanya ng world government. Kaya naman ngayon na nagawa na niya ang napakalaking sakripisyong ito, ay hindi na siya makakaatras pa mula sa kanyang layunin. At kasama na nga raw dito ang hindi niya pagkonsente sa anumang masamang gawain ng lahi ng mga Giants. Habang sinasabi naman niya ni King Harald fa, may patuloy lang ang kanyang paghugulgol sa pag-iyak, na dala ng labis na paghihinagpis mula sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kabila naman nga ng lahat ng yan, ang marahas na pambubugbog na ito ni King Harald sa kanyang kapwa giant na gumawa ng masama ay nagbigay ng maling mensahe, at mula nga sa pangyayaring yan ay kumalat sa buong mundo ang balita na tuluyan ng araw na baliw ang hari ng mga giants na si King Harald. Pagkatapos naman yan fa, may lumipat ang chapter sa isang kulungan sa ilalim ng Marineford, kung saan makikita natin si Dragon na nakakulong sa selda dahil sa ginawa niyang pagre-rebelde sa kanyang squad commander upang mailigtas ang mga natitirang survivors ng God Valley. Kaharap naman ni Dragon ang kanyang ama na si Garp, na binibisita siya ngayon sa kulungan. Dito fa may galit na sinabi ni Dragon na kinamumuhian niya raw ang kanyang ama dahil sa pagiging marin nito, at ngayon ngay nakapagdesisyon na raw siya na hindi na siya babalik pa sa pagsisilbi bilang isang marin. Sa kabila naman ng matinding galit na ito ni Dragon ay kalmado lang na sumagot si Garp, at sinabing pagkatapos raw ng lahat ng nangyari ay naiintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang anak, at pagkasabi nito ay saka naman natin makikita na nahulog sa sahig ang susi ng selda ni Dragon. Pagkatapos niyan fa, may bigla namang bumalik ang eksena kay King Harald, kung saan makikita natin siyang nagpapaalam sa kanyang asawa na si Aida at kay Chief Jarul. Sinabi dito ni King Harald na buo na raw ang kanyang isipan na gawin ang lahat upang maabot ang kanyang layunin. At pagkatapos ngang makapagpaalam, ay kinausap naman niya ang kanyang mga anak na sina Prince Loki at Hyrule. Sinabi ni King Harald na mahal niya ang mga ito, at ipinagbilin sa kanyang dalawang anak na magtulungan sila nang sa gayon ay masuportahan nila ang Elbaf. Sa sumunod na panel naman ay makikita na natin si King Harald na naglayag papuntang Marineford upang subukang makipag-usap sa world government at marines. Humingi naman ng tawad ang sundalong marine na nakatalaga sa daungan dahil hindi raw binayagang makadaong ang barko ni na King Harald sa Marineford. Subalit sa kabila nga fam ng babalang ito ng marine ay nagpatuloy pa rin sa pagdaong sa isla si King Harald, at ngayon ay tinawag niya ang atensyon ng matataas na opisyal ng marines na nasa isla kasama ng mga namumuno sa world government. Dito ay nakiusap si King Harald na pakinggan sana siya ng mga ito sa kanyang gustong sabihin sa kanila, at pagkasabi nga niya ni King Harald ay dito na niya bigla-biglang binali ang kanyang dalawang sungay, at mula nga sa dating kinaroroonan ng sungay ni King Harald ay pumulwak ang malakas na daloy ng dugo na labis na kinagulat ng mga sundalong marines. Dito fa may sinabi ni King Harald na hayaan raw sana siya ng world government na pagbayaran ng lahat ng nagawang kasalanan ng lahi ng mga giants sa nakalipas na 1,000 taon. Sinabi ni King Harald na nakahanda raw siyang pagbayaran ng lahat ng masasamang nagawa ng mga giants bilang tanda ng kanyang katapatan. Dagdag pa ni King Harald ay ginagawa niya raw ang lahat ng ito sa pag-asang darating ang araw na ang lahat ng mga batang giants na ipapanganak sa mundo ay mabubuhay na hindi marunong manakit ng kapwa. At kapag nangyari ng araw yun ay makakapamuhay na ang buong lahi ng mga giants ng payapa, kasama ang lahi ng mga tao. Habang sinasabi naman niya ni King Harald ay patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo sa kanyang mukha na nagmumula sa dalawang malaking sugat na naiwan nung binunot niya ang kanyang dalawang sungay.
Sa dulo naman ng chapter ay binitawan ni King Harald ang kanyang nakakagulat na huling mensahe para sa world government, kung saan sinabi niya na handa raw siyang gawin ang lahat, mabayaran lang ang lahat ng mga nagawang kasalanan ng lahi ng giant sa kasaysayan. Kahit nga raw gawin pa siyang alipin ng world government ay kanyang tatanggapin ng maluwag. Makamit lang ng Elbaf at ng lahi ng mga giants ang matagal ninyang inaasam-asam na kapayapaan. Pagkasabi naman niya ni King Harald ay makikita natin si Imsama sa dulo ng panel na tila ba nagustuhan ang kanyang narinig. At pagkatapos nga ng matinding pasabog na yan ni King Harald ay pumunta na agad tayo fam sa mga pasilip natin para sa paparating na chapter. Dito'y malalaman natin na mukhang nagtagumpay si King Harald sa kanyang plano. Dahil ngayon nga ay isa na siyang alipin ng world government at nagsisilbi bilang isang bagitong Holy Knight o yung Holy Knight na may mababang ranggo na tinatawag na God's Blade, katulad ng ranggo ni Ganko nung unang beses siyang pinakita sa God Valley Incident. Sa puntong to fam ay may ilang taon na ring lumipas at ngayon ay 15 taon na lang ang pagitan ng flashback na to mula sa kasalukuyang takbo ng kwento. Sinabi dito na ginamit pala ng world government si King Harald bilang pang-hunting sa mga pirata na nagbigay naman sa kanya ng titulong Monster Among the Mist. Ang mas nakakagulat pa dyan fam ay kasama pala ni na King Harald at Ganko si Shanks sa pagiging isang God's Blade. Dito ay makikita natin si Shanks na may takip na benda sa kanyang kaliwang mata upang ikubli ang kanyang sugat dito. Mukhang sa puntong to fam ay nakaharap na ni Shanks si Blackbeard dahil sa enkwentro nga nila na yon nakuha ni Shanks ang kanyang sugat sa mata. Dahil dyan fam ay malaki ang posibilidad na nalaman ni Blackbeard ang totoong nangyari sa dulo ng God Valley Incident kung saan si Saint Garling talaga ang siyang tumapos sa buhay ni Rox. Kaya siguro nagkaharap sila ni Shanks dahil sinubukan ni Teach na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagpuntirya sa mga anak ni Saint Garling. Malalaman rin natin fam sa paparating na chapter na kaya pala pumayag na maging God's Blade si Shanks ay dahil sinusubukan niyang mangalap ng impormasyon tungkol sa Marijo at sa world government. Katunayan nga'y kaya tinakpan ni Shanks ng benda ang kanyang kaliwang mata ay upang itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil mas nakilala siya ng mundo bilang isang pirata. Ang isa pang patunay na hindi talaga nagpaalila si Shanks sa world government ay ang pagpapalaya niya kay Fisher Tiger. Tamang narinig niya fam, si Shanks pala talaga ang nagpalaya kay Fisher Tiger na nagdulot naman nga ng napakatinding kaguluhan sa Marijoa sa panahong yun. Sa dulo naman ng chapter ay malalaman natin na meron palang lumason kay Aida na nagresulta upang magkaroon siya ng isang nakamamatay na sakit. Kalaunan ay napag-alaman naman ni Prince Loki na ang lumason pala kay Aida ay ang mismong village na pinagmula ng kanyang ina na si Queen Estrid. Kaya naman dahil dito ay kagad na nagwala sa galit si Prince Loki at nilusob ang nasabing village upang ipaghiganti ang nangyari kay Aida. Dito fam ay pinagsigawan ni Prince Loki sa mga kababayan ni Queen Estrid na wala raw siyang ibang ina kung hindi si Aida lang. Grabe fam, nakaka-touch naman ang eksenang yan ni Prince Loki sa paparating na chapter. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Paano kaya talaga nagawang masugatan ni Blackbeard si Shanks? Gayong si Redhair ang tinuturing ng maraming One Piece fans na isa sa pinakamalalakas ngayon sa kwento. Makikita na rin kaya natin sa panibagong flashback na to ang makasaysayang duelo sa pagitan ni na Shanks at Mihawk? Totoo nga kaya talaga ang sinasabi ng ibang fans na mas malakas talaga si Mihawk kaysa kay Shanks? Ano kayang reaksyon ni Saint Garling nung mas pinili ni Shanks na mabuhay bilang isang pirata kaysa maging isang miyembro ng Holy Knights? Kayo na lang famang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano pang masasabi nyo sa napaka-hype na chapter na to Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!